May update tayo sa global traveler ng Davao na manyakol at mahilig sa pukpok na si Pulong Duterte na ayaw na raw magpatawag ng congressman dahil nakakahiya raw at baka madamay pa. Pulong na lang tawag sa bahay, ito tawag ang congressman. Kaulaw. Damay pa tayo. Tama naman siya sa first and second part dahil hindi naman talaga siya nagwo-work bilang congressman. Gaya rin ng kapatid niyang si Punatic Sara na tamad at hindi nagtatrabaho bilang vice president. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi. I swear to the flag. Kundi bilang Chucky Doll, professional reklamador at expert sa paninira. Kamusta po si dating Pangulong Okay Rodrigo? man. Nikaon siya karon. Pusa ko na yung sulat. Nikaon siya mga 1 p.m. At kung tutuusin, wala naman talagang ambag sa Pilipinas ang mga magkakapatid na ito na may saltik, kundi ang pagiging alleged drug protectors, drug lords at pro-China. Pero ito na naman siya, Bisaya ng Bisaya, patunay ng pagiging regionalist at separatist ng mga pamilyang naghari-harian sa Davao at ang kapal pa ng mukha ng pulong na to na magmalinis at magfeeling biktima. Ano po yung reaksyon ninyo doon sa press conference ni Governor Chavit Singson na kinarakterize ni Yusek Claire Castro na parang a form of inciting to sedition daw, sir? Anything you say against the president is always inciting to sedition. Yung mga talawan man ang piste na. Demokrasya man kumusulti ko bogo inyong presidente, inciting to sedition. Either nagka-amnesia na o talagang may saltik lang talaga si Pulong dahil parang nakalimutan na ang pagiging abusado ng walang kwentang rehimen ng kanyang diktador na tatay na si Digongyo. During Digongyo's reign, kunting kibo mo lang kung ano-anong imbentong kaso na ang isasampa sa'yo. Kasi nung panahon ni Duterte, konting statement mo lang, kakasuhan ka na. Sa akin, umabot ng 30 cases ang kinaharap ko nung panahon nila. Ngayon, dapat maramdaman din nila na may consequences yung mga ang libelous and seditious statements. Yep, the Digongyo DOJ, NBI, PNP, and military were all weaponized to go after critics. At halos lahat ng mga nasampang walang kwentang kaso laban sa mga kritiko ay binasura o natalo sa korte. At least ngayon, malinaw ang ebidensya at totoong may kaso.